Kung makikita nyo po yung bubungan natin at mapapansin nyo po, maaliwalas po yung Malolos Station. Ang dahilan po nito ay state-of-the-art, environment-friendly ho ang bubong natin. Ang tawag ho dito, fiber membrane. Bagong teknolohiya ito na self-cleaning yung bubong, na yung alikabok at saka air pollution ina-absorb at nililinis ng bubungan. So, kumbaga, yung lumang bubong natin, kinakailangan ho, linisan natin, hindi ho ba? Kung hindi ho natin lilinisan, madudumi. Dudumi. Ito ho, nililinis niya na sarili niya. Electric na daw yung train na gagamitin? Opo. Electrified na lahat. ATO, meaning to say, automatic train operated. Parang aeroplano po na may autopilot. Okay. In case may ano po siya, may holder. Torque arm na control cell. May torque arm tayong kaya pag may bagyo or something, pwede mo lang i-close. Kasi yung sa line 2, fixed louver. Kung pagka malakas ang hangin, kahit walang bagyo, pumapasok. Tapos tiles dito, madudulas mga pasahero. What's the maximum carrying capacity of the station? Sir, almost ano tayo sir, mga 3,000. And you only have one CR. Maximum carrying capacity of 3,000. Purong pagmamahal! Again guys, we're here at Balagtas PNR Station. Wow, ang laki. Grabe. That would be the looks of it. Grabe, mga puro base na nakikita natin. More or less 70 to 80% na yung progress nito. We're excited na itong NSCR, North South Commuters Railway, to be fully operational na. Grabing convenience yung ibibigay nito sa commuters, and masasave na tayo. And together with our chairman, kasama natin ng PNR. Ibibigay ba yun? Yes sir. Grabe from here mga por, makita natin sobrang parang finishing na siya. Ayan, escalator. Wow, nice, grabe. Kapag yung ferry place, masasubsidize ang gobyerno sir. Wow guys, look at this. Yan, try niyo po ito. Mga puro, hindi po kayo nagkakamali. Hindi po ito MRT or LRT. Hindi po ito Skyway. This is PNR. What can you say about the fiber membrane? This membrane this is Japanese technology. Yes. From Taiyo Kogyo. Similar to the advanced one. They absorb some heat, and then the currently become white when we install the dark. However, change the color now and very bright here, right? Yeah. This is we don't have in Japan. This is the advanced technology here. What is the difference of this AP450 fiber membrane with the ordinary fiber membrane? The durability and absorb the chemical, right? Yeah, absorbs the light. They can absorb the CO2, carbon, Carbon dioxide. dioxide. Yes. CO2. All stations has the fiber membrane been, Three stations the same. has it been installed not yet? Already sir, ito po yun, yung kulay puti na.
this material itself can absorb carbon CO2. Papapaw, kung makikita nyo po yung bubungan natin at mapapansin nyo po, maaliwalas po yung Malolos Station. Ang dahilan po nito ay state-of-the-art, environment-friendly ho ang bubong natin. Ang tawag ho dito, fiber membrane. Bagong teknolohiya ito na self-cleaning yung bubong, na yung alikabok at saka air pollution ina-absorb at nililinis ng bubungan. So, kumbaga, yung lumang bubong natin, kinakailangan ho, linisan natin, hindi ho ba? Kung hindi ho natin lilinisan, madudumi. Dudumi. Ito ho, nililinis niya na sarili niya. So, this is a state-of-the-art developed by Japanese technology. Hindi pa ho lahat ng riles ginagamit ito. Isa tayo sa mga bansang nauna na ginagamit itong fiber membrane roofing technology. GM, more than that, sobrang grabe, amazing yung technology na yan. Nabalitaan po namin, are we gonna use po ba dito sa NSCR na parang electric na daw yung train na gagamitin? Opo. Electrified na lahat. ATO, meaning to say, automatic train operated. Parang eroplano po na may autopilot. Pero wag ho kayo mag-aalala, katulad ng eroplano, kahit na autopilot, meron pa rin piloto. So, lalagyan pa rin ho natin ng piloto. Wala ho itong pinagkaiba doon sa Tesla vehicles, di ba? Yung mga Tesla vehicles ngayon, pwede nang paandarin by remote control. Pwede nang patakbuhin by remote control. Ganon din po dito, automatic train operated, ATO mode. Pero ligtas po because of the modern state-of-the-art signaling system. Kumbaga, pag may automatic po, may madedetect yung train natin po na kung may aksidente o sakuna o balakid doon sa riles po, madedetect automatically ng train po. Katulad nung automatic brake system ng mga sasakyan po natin. Hindi ho ba yung mga bagong sasakyan pagka malapit tayong bumangga at hindi tayo nakapagpreno, siya na mismo ang magprepreno. Ganun po ang ano natin. Ito po ba ay maikukumpara po ba natin sa MRT trains kung gagamitin natin dito sa NSCR na linya natin? This is more modern than the MRT3 because the MRT3 is not set ATO mode. This one is ATO mode. So this is more advanced in terms of technology, using international standards. By the way, yung bubong ho natin na tinuturo ho natin na environment friendly at saka fiber membrane roofing system, katumbas po na ito is ilang daang punong kahoy ho na naglilinis ng kapaligiran natin. Kaya ang mga pasahero natin na gagamit dito, environmentally safe po ang hangin dito. Well, actually, Sir GM, talagang ramdam natin, no? Sobrang yung hangin, saka sobrang aliwalas. Ang aliwalas, yes. Walang ilaw, pero sobrang liwanag. Usually, pag may bubong, pag walang ilaw, madilim. Katulad sa bahay natin. Pero ito, may bubong, maaliwalas, baliwala. So, ibig sabihin, higit pa sa regular na ilaw. Yeah. So Jeremy, we're so excited sa ito po, sa linya ginagawa po natin. Saludo po kami sa inyo. Thank you so much po. Yan ang ating General Manager ng PNR, Sir Jeremy. Hindi na puro, grabe. Imagine the technology yung ginagamit natin dito. No? Yung roof system pa lang is self-sustainable na. Parang gano'n na parang it clean itself. At the same time, parang ilang puno na yung parang naglilinis nung as in mga puro. Kung isipin nyo, dahil may nagpupukpok, may nagagawa, is malikabok. Pero ngayon, wala. Talagang ano siya, parang presko,
maliwalas, malinis. Nice. Grabe, nakaka-excite ka mga buro. And ayun pa isa sa mga we're looking forward, ano, yung magiging electric yung train sa atin na gagamitin dito is electric operated na siya, hindi na yung traditional na trains na ginagamit natin currently. Department something. Hindi po, sa ground floor. Ang toilet. Pagbaba po. Bali po yung kanina po may nakatan natin po yung... Pwede ba makita kung saan pwesto yung teller? At saka yung Nasa baba, sir. AFCN? Yes po sir, nasa Sa baba po. Thank you. Ayun na po, sir. Dito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ito yung paid area na to after ng ticketing. Okay. So yung mga rooms to. So where's the ticketing system? Doon po sa middle portion. Okay. Mga buro, as a Pinoy, this is one of the most important place is yung comfort room, toilet, male and female. Medyo spacious po. Malaki siya, malaki. Wala kang iba dito lang. No other toilet except here? Yes. On the 10th portion. Ito po yung yung unpaid area. Yung paid area, yung nakapasok na yung mga natin. So the toilet is in the paid area. Yes po. What about the toilet of the employees? Doon po sa Okay. female, male, toilet. Po yung communication room natin. Then station manager. Building management. Building management. Storage. Ito po yung station electrical. So partially din yung signal. Where's the treasury? Treasury room. Treasury room. Yun po yung treasury room. Sa cash. Saan nilalagay? Doon po yun sa middle portion. Ang cash? Opo. Yung saan po yun? Hindi. That's the station teller. Station teller. Saan natin ilalagay yung cash na kinolekta? Ito po ano kung saan po yun. Yung pwede ito ng mga addresses sa mga Okay. Sige, tingnan natin yung cash.
Ito na po yung entry. Tapos exit na yan. Nating exit. Saka station terrace. Opo. At where would you put the signaling equipment? Yung pong nasa dulo, yung SER saka SUR, naka-intended po dun sa mga signal. In case may ano po siya, may holder. Torque arm na control cell. May torque arm tayong Kaya pag may bagyo or something, pwede mo lang i-close. Kasi yung sa line 2, fixed louver. Kung pagka malakas ang hangin, kahit walang bagyo, pumapasok. Tapos tiles dito, nadudulas mga pasahero. Opo. Yan pwede pong isara yan. Alright guys, so ito yung pinaka-entrance. So upon entering the PNR station, dito yung ticketing system. Dito ka bibili ng ticket mo and all. And then pagdating dun banda, yun na yung mga paid yun na yung paid area. What's the maximum carrying capacity of the station? Sir, almost ano tayo sir, mga 3,000. And you only have one CR. And a maximum carrying capacity of 3,000. Oh, okay. Yan natin sir. We will have problem in the queuing, especially on the female CR. Sige sir. Okay. Especially in the female CR, there will be queuing. 8 po yung Sa female, 8. Sa lalaki, 3 with the Urinal. Yes sir. Tapos meron tayong dalawang PWD sa ano. Yes sir. Iba Sa pa po yung public. PWD. Iba yung PWD. Meron dalawang toilet na PWD. Yes sir. 1 and 2 siya. Yes sir, may kawayan na po yung next. Alright guys, so far no, yung napansin ni GM is yung toilet. Medyo yung nakita natin na ano pa lang, hindi pa siya final. Yung pinaka structure, yung space and all is medyo naliitan si GM dun sa CR. And yun na nga, I think there's ano pa naman, kaya pang gawa ng paraan if ever mayroong mga changes na possible na pwedeng gawin. Pero yun talaga, isa sa mga talagang kailangan natin dito sa Pilipinas talaga. Nagkakaproblema yung queuing kapag sa mall ka lang sobrang dami nagsi-CR niyan. And yung capacity ng station is 3,000. Yun yung kung di ako nagkakamali, ano? Around 3,000 yung kaya niyang i-cater people. And imagine yung magsi-CR is kailangan ready tayo dun sa mga scenarios like that, na hindi talaga magkaroon ng mahabang line. Yung siyempre pag naiihi ka, kailangan mamadali ka nyan. So nakaka-amaze lang yung nakikita ni GM yung mga possible issues ba na kailangan solusyonan na agad, diba? Alright, let's go guys. We're heading to another station. Hindi ka palang sure station na yun. Again, we're here sa Balagtas. And yun, may nakalagay Biga. Ito yung old station. Alright, let's go guys. I'll see you in the golf course. Okay guys, grabe, Telesim Philippines #1. Mura na quality pa. Ito pa yung gamit natin sa ating motovlogging. Pag sa operation, tatanggal ka ng helmet or itataas mo helmet yung Telesim Philippines. Ang ganda niyan guys. Sobrang ergonomic yan. Komportable, ang ganda pa.
Very slick lang yan. Angas. Yung mount na gamit natin, telesin din yan. Yung sa nakaharap sa akin na footage yan yun. Tapos telesin sa cellphone. Yan. Bakit telesin products? Ito mga puro, makita nyo yan yung original GoPro battery. I'm using Hero 7 and Hero 8. So ayan, turn on, record, and then bang, error. Imagine, napaka-importante ng kukunan mo tapos mag-e-error yung camera mo. Naku po. Kaya mga puro, tignan nyo, gagamitin natin yan. Lumang-lumang telesin battery na yan. Ilang taong ko na siguro nagamit yan. I think 1 or 2 years. Na-repair niya yung file. Record. All good. Yung battery life niya, hindi din ganun ka pilis maubos. Yan kung bakit telesin ang ginagamit natin as accessories sa ating GoPro. Lahat ng baterya natin is telesin Philippines battery. So yung makita nyo, ilang minutes na yan. Iniwan ko lang yung nagre-record. 25 minutes na, 25 minutes. Lahat na nakasalpak dyan po ay telesin batteries. Yung mga pinakita ko kanina. Kaya kung magpapalit ka lang din, mag-telesin ka na. Wala akong papapaw. So thank you so much sa wala sa akong support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.